Hello guys! For today's video nga ay magmarinate tayo ng karne ng koneho. Ayan nga po at nakatay na at nalinisan na yung koneho na karne. Ayan nga at nagready na rin ng kahoy na pang-uuling sa kanya. Ayan nga at naghihiwa na ng sibuyas. Ayan. At meron din palang luya, kalamansi, bawang at mga pepper. Nilagyan din siya ng chili flakes at turmeric. Ayan nga at nilagyan din ng toyo at ketchup. Pati na rin ng konting bechin. Ayan. Bukod nga sa turmeric at meron pa siyang luya, pampatagal ng lansa. Ayan nga at hahalu-haluin lang yan guys para mas malasa. Ibe-blender din po pala yan guys para mas manuot yung lasa sa skin o sa karne ng koneho. Ayan. Unti-unti na ngang nilalagay yung mga pampalasa. Ang karne ng koneho ay kabilang sa white meat na ibig sabihin ay mas healthier. Sa pagkain ng karne ito ay napupunuan ang kailangang protina ng katawan. Bilang importanteng building blocks na mahalagang kailangan ng muscle strength natin. Ayan nga, ano ba ang mga benepisyo sa pagkain ng rabbit meat? Ang karne nga ng rabbit meat ay lean katulad ng manok na mainam na pangsabaw, pangsahog o plain na ulam. Mas malaman nga at mas mataas nga sa protina kumpara sa ibang meat na maganda sa nagda-diet at gusto ng healthy eating. Dahil sa low fat content, ang karne ng koneho ay mas madaling mabawasan ang calorie intake. Sustansya nga ito gaya ng isda kumpara sa mga hiwa ng mga beef. Kaya guys, alam nyo na, healthy nga itong kainin. Kaso nga, kailangan mo talagang mag-alaga kasi bibihira lang yung mga nagtitinda talaga nito. Nasa 300 to 400 nga ang kilo ng rabbit, kaya bibihira lang talaga sa palengke to. Ayan nga at kumain na rin tayo ng mangga. Ayan nga po guys at andito na tayo sa pinaka-exciting part ng ating ginagawa. Ayan nga at nilagay na siya sa kawayan. Malinis nga po yung kawayan na pinagtuhugan sa kanya kasi bagong kuha lang po yan. Ayan nga at natupok na rin yung kahoy na pinag-apoy kanina. Ang problema nga lang sa pagkain ng rabbit ay walang mahahagilap na karne ng koneho sa lokal na grocery store. Hindi katulad ng manok, baka at pork na madaling makabili. Ang rabbit meat nga ay kabilang sa game meat na kailangan mo pang maghanap o mag-alaga sa sariling bakuran na ang lasa ay hindi katulad sa karaniwang karne. Ngunit sigurado itong malasa at siksis sa masustansyang protina. Ang diet at lifestyle ng koneho ay nagbibigay kontribusyon sa low body fat levels nito. Hindi katulad ng baka at baboy na mabagal ang panunaw kumpara sa rabbit na mabilis ang galaw at pagtakbo. Ang maganda pa, ang diet ng koneho ay malinis na mula sa mga fiber na kanilang kinakain tulad ng ugat, buto at ibang grains. Kagaya nga nitong rabbit namin na inalagaan ng asawa ko, mahilig ito sa kangkong. Pag nagsisigang kami, talagang pinapakain namin yung pinagtanggalan. Tsaka na sa mga pinagbalatan ng mga carrots at kung iba pang mga gulay. Kung naaamoy nyo nga lang to guys, sobrang bango. Para nga lang siyang lechong baboy o yung kutsinil yung tinatawag na pinapaikot-ikot. Ayan nga at naluto na siya guys. Sobrang bango at malinamnam. Pero ang totoo, balat lang talaga yung tinikman ko dahil malutong din. Hindi talaga ako makain nito. Kung gusto nyo nga rin pong mag-alaga ng rabbit, ilang lamang to sa mga kailangan nyong gawin. Kailangan nga laging panatilihing malinis ang iyong feeds at tubig. Ang mga sakit nga nito ay madaling makuha sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain at tubig. Linisin ang mga pagkain at inumin. Panatilihing malinis ang kulungan at ayusin. Maglagay ng sariwang tubig araw-araw. Ilan nga lang po yan sa mga dapat gawin. Bukod pa nga po dito pag manganganak na yung rabbit, mas kailangang alagaan at i-monitor. Mabalik nga po tayo dito sa lechong rabbit. Ayan nga po at luto na. Ini-slice na ng kapatid ng asawa ko. Tara nga po guys at kumain na tayo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking munting video. Please like and follow. Ayan po at kumain din po kami ng mangga at pipino. Ayan po ang aming sausawan. Follow for more cooking show.